At sa sports saksi, masayang nagbalik Pilipinas ang Philippine Ascals mula sa kanilang third place finish sa 2012 AFC Challenge Cup sa Nepal. Nakamit naman ng striker na si Phil Young Husband ang Golden Boot Award dahil siya ang may pinakamaraming goal sa prestigyosong torneo. Saksi si Rafi Tima. Hawak ang trofeong Golden Boot Award bilang highest scorer sa katatapos na AFC Challenge Cup. Pinangunahan ni Ascal striker Phil Young Husband ang pagbabalik ng Philippine football team mula sa Kathmandu, Nepal. Ang mga kasamahan, suot naman ang medalyang napanalunan bilang third placer sa prestihiyosong tournament, ang pinakamataas na panalo ng bansa sa isang major football game. Bukod sa sambayan ng Pilipino, alay rin daw nila ang panalo sa mga Ascals na hindi nakasama sa Nepal. Some of those who started the journey with us are not here. Our skipper like Ali Bormeo has an injury. There are some other guys like Anton Del Rosario, Joel Bermejo, Yanti Barsales. They've been part of this journey, so we also dedicate this particular victory to all of them. It's actually historical because it's the first time that 19th or 20th ranked team has managed to reach the get third place in this tournament. Para marating ang third place finish, tinalo ng Philippine Ascals ang India at Tajikistan, mga dating kampiyon sa AFC Challenge Cup, na isa sa mga pinakamahalagang football competition sa Asia. Makasaysayan din ang pagkapanalo ni Phil Young Husband ng Golden Boot Award. Siya ang kauna-unahang miyembro ng Philippine team na mabigyan ito. 6 ang goal na naipasok ni Phil sa buong kompetisyon. Ang bawat goal, sinusundan niya ng sayaw na alay raw niya sa kasintahang si Angel Luxin. I was speaking with Angel and she said that I should do something special after the game rather than just hug everyone. So she said to do something, and so I dedicated the dance to obviously Angel and then my younger sister Kerry. Laking pasalamat din ni Chiefy Caligdong, sabay-sabing umpisa pa lang daw ito para sa tinagurian ng emerging football team sa rehiyon. Malaking improvement para sa team na ipinakita ng buong team na buong players na makuha yung ganitong ano. Umpisa pa lang ito para sa inyo? Siyempre, hindi umpisa pa lang pero hindi pa tapos yung laban. We keep on fighting for the country. But I see it from a bigger picture. I think we still have areas of improvement and victory will come. Takes a little bit more, but it will come, I'm quite sure. With this performance now, we can build up big confidence and then go ahead from there and then have a good chance there also. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Halos magsing dami naman ng mga Pilipinong naniniwalang may sala si Chief Justice Renato Corona at yung mga undecided o hindi pa po nakakapagpasya batay sa latest survey ng Pulse Asia kaugnay sa impeachment trial. Pero pagtiyak ng mga Senator Judge, hindi raw maapektuhan ng anumang survey ang kanilang magiging desisyon. Saksi si Jam Sisante. Animoy teleseryeng sinubaybayan ng ilan nating kababayan ang makasaysayang pagilitis sa punong mahistrado ng Korte Suprema na si Renato Corona. Katunayan, batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, 8 sa 10 Pilipino raw ang sumusubaybay sa impeachment trial. Gayunman, batay pa rin sa parehong survey, mahigit kalahati ang nagsabing kaunti lang ang kanilang nalalaman tungkol sa pagilitis. Tinanong din ang mga respondent tungkol sa mismong akusado. 47% sa kanila ang naniniwalang guilty ang punong mahistrado. 5% naman ang naniniwalang siya ay inosente. Gayunman, kapansin-pansin na 43% ng respondents ang hindi pa desidido sa issue, habang 5% ang nagsabing wala silang sapat na batayan para makapagdesisyon. Sinagawa ng Pulse Asia ang kanilang survey mula February 26 hanggang March 9 o bago magpresenta ang depensa ng ebidensya laban sa mga alegasyon ng prosekusyon. Paniwala ng prosekusyon, marami silang nakumbinsing Pilipino sa kanilang mga argumento. Ang for conviction is 47 as against 5. Di ba ang layo nun? So it just shows siguro the strength of the evidence of the prosecution. It shows na yung malakas na ebidensya kasi nung una naman, hindi naman nakita ito. Pag-asa naman ang hatid ng resulta ng survey sa depensa. Nagsimula kami, yung general na pakiramdam ko is parang ang tingin ng tao is talagang guilty na. Pangalawa, tas parang hindi handang makinig. Tapos po yung parang naninimbang pa din sila. Pero po ngayon makikita ko po na bukas po ang ating mga kababayan. Si
Si Supreme Court spokesman Midas Marquez naman, kunestyon ang timing ng survey. Hindi ko rin alam kung yung propriety ng mga the conduct of these surveys. If this is something that be done. Dahil nga meron pa tayong impeachment proceedings ongoing pa. Ang palasyo tumanggi ng magkomento tungkol sa survey. Sabi naman ng ilang senador na aming nakausap, bilang mga hukom sa paglilitis, hindi raw makakaapekto sa kanilang magiging desisyon ang resulta ng survey. I will decide it according to the evidence and nothing more. The classic case of surveys that was wrong is the man on the cross. He was the product of a survey. He was judged by a survey. And until now, people are worshiping him. Diin mo kung ano yung dumadating sa impeachment court at nilalahad doon. At kung ano yung mga sagot sa mga nilalahad. Yun dapat ang i-evaluate namin mabuti at we can base our decision on that. The guilt and culpability of the accused, the Chief Justice, will not be determined by surveys or by public opinion. It will be decided by the senator judges individually and collectively. Ako si Jam Sante, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Kasunod ng pagkamatay ni Marvin Reglos, ilang law schools hindi na tatanggap ng mga estudyanteng kinasuhan o na-convict sa paglabag sa anti-hazing law. Banyagang gumawa ng video na 20 Reasons I Dislike the Philippines, humingi na ng paumanhin. At mga patok na outfit ngayong summer, alamin. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.